Si Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi si Inday Sara Duterte. Si Bongbong Marcos ay hindi si Amy Marcos. Ito, hindi na ako nagpaalam sa'yo. Sasabihin ko na, sige maning. Lihok. Tanggalin na lang natin ito. Okay lang sa'yo. Masya natuwan. Ganyan na lang. Para din makita ninyo na pumayat na ako. Yes! Salamat, Martin Romualdez! Pumayat si Inday Sara! Woo! Yes! Uy, kajot lang ba? Seryoso. Mahal ko kayo, ma'am. Ito, hindi na ako nagpaalam kay Senator Amy, ha? Kasi hindi ko naman alam na nandito siya. Noong October 2023, pumunta ako sa kanya. Sabi ko sa kanya, pwede mo ba akong tulungan? Kailangan ko kausapin ang Pangulo. Kasi nakikita ko sa mga plano nila at nabasa ko sa mga plano nila, meron silang ipa-file na impeachment na kaso. So sinamahan niya ako. Ito yung araw bago umalis si dating Pangulong, si Pangulong Bongbong Marcos. Duterte! 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 Yun, ha? Pinatawad ka na namin! Kayo lahat, kailan ng sedition. May kaso na kayo bukas. Ito. So, ito yung araw na paalis siya, papuntang Amerika. Pumunta kami, sinamahan ako ni Senator Amy. Siya yung kumuha ng oras ng schedule para makausap ko si BBM. Noong nandun na kami, binanggit ko sa kanya ang impeachment. Pero hindi yung impeachment ang gusto kong marinig ninyo na kwento ngayong gabi na ito. Doon sa pag-uusap naming tatlo, kaming tatlo lang yun pasensya na silang dalawa. Marites yung nandoon sa harap, nilang dalawa. Nag-uusap kaming tatlo, nabanggit ni BBM ang pag-amenda ng konstitusyon. At sinabi niya na, madami siya sinabi, pero ang gist ng sinabi niya ay, we will just amend. Kasi English man sila pag mag-istorya, no? So ako dito, kuya waning in English ay, we will just amend the economic provisions of the Constitution. Nakinig ko at nakita ko talaga na sumagot si Senator Amy. Sabi niya, that is a dangerous thing. Sabi niya, if you open the Constitution to amendments, you do not just open it to economic provisions. You open it for all amendments of the Constitution. At nagsagutan na silang dalawa sa harap ko dahil sa ating Constitution. Kaya yan ang pruweba ko at proof ko sa inyo na magkaiba na tao. Ibang tao si BBM, ibang tao si Amy Marcos. Okay na ma'am, pwede ka na umalis. Wait lang, sandali. Iboto niyo ba si Amy Marcos? Okay na ma'am, pwede ka na lumipat sa QC. Good na dito. Kalimutan ko na yung sasabihin ko. Tatlong paalala. Hindi natin tinitingnan kung ano ba yung mga pangako niya noon. Tumakbo siya noon, may pangako siya. Binigay ba niya? Diba? 20 pesos ang kilo ng bigas. Tapos ngayon, okay na daw. After 3 years,
taon ng campaign promise o pangako sa eleksyon, ibibigay ngayon. Pero ibibigay lang Sa sa Cebu. Visayas. Para bang hindi kayo nagugutom dito sa syudad ng Maynila. At parang hindi nagkukulang ang pera ninyo pambili ng pagkain. Kaya dapat tinitingnan natin. Sumayaw, oo. Kumanta, oo. Bakit hindi? Pero tinitingnan natin. Ano ba ang pangako? Binigay ba o hindi? Bakit hindi binigay ang pangako? Dahil nagsinungaling? O dahil hindi talaga maibigay? Hindi ba ibigay? Pa? Wala ibibigay! Yan yung unang. Sabi ko! Wala ibibigay! Nandiyan si Amy. Lagi na lang bangan. Sorry, ma'am. Talaga ba ibigay? Wala ibibigay! Nagpuputol. I'm sorry, ma'am. Budol, Kasi budol! naman sabi ko, Wala hindi na. ibibigay! Duterte! 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 Alam nyo, yung bangag na yan, hindi totoo. Hindi naman ako kasi tumawa dahil tinawag siyang bangag. Andun ka din, di ba? Hindi ako. Kasi sa Bisaya, ang bangag, di ba? Bangag, bangagan, bangag. Bangag! Oo. Buslot! Butas! Pag sinabi mong bangag sa Bisaya, hindi siya Adik! Butas! Butas! tidak. Butas! Buslot! Oo. So, hindi talaga ako natawanan, tinawag siyang bangag. Kasi sa Bisaya, ang bangag Ay, sorry, ay sorry. butas. Sorry, mami. Hindi, at saka sa slang, ang bangag is yung private part ng babae. Diba? Bangagan. Ang pinagtawanan ko, dahil ang rally na yon ay kontra sa pag-amyenda ng konstitusyon. Yun yung rally na yon. Tapos nagulat na lang kami na iba na yung napag-usapan doon sa rally. Pero balik tayo sa bangag, ma'am. Alam mo, hindi ito kasali talaga sa speech ko. Sinabi sa akin ng partner ng uncle ko na noong hindi pa siya Pangulo, nung senador pa lang siya, ay bumisita sila sa bahay at inalok talaga sila ng droga. Kung hindi, yung wala naman ako sinabi na pangalan. O talaga, alam nyo, may malaki bang tulungan ang Maynila para sa atin lahat? Muntinlupa! Hindi nila tayo kakayanin ikulong, no? Baka matulad tayo kay President Duterte, nakulong na. Humindi yung partner noong uncle ko. Kinento nila yan sa akin. Ang buong akala ko naman, kasi matanda na, di ba, may edad na, natututo ka na sa kung anong mga mali na ginagawa ng kabataan mo, ay nagbabago yung tao. Hindi ko alam na yun na nga ang nangyari. Kaya balik tayo sa paalala, tingnan niyo muna. Pagkatapos niyang kumanta, tanungin ninyo ang sarili ninyo. Noon, nakinig ako sa'yo. Ano ang pangako mo? Binigay mo ba? Kaya dapat pinag-iisipan natin kung iboboto natin o hindi yung tao. Pangalawa, ito, walang makakakontra sa akin dito. Kahit saan man sa mundo. Hindi dahil galing yan sa malaking pamilya ng mga politiko ay automatic ang boto ninyo. Hindi dahil anak yan ng Duterte ay automatic ang boto ninyo. Tama. Dapat tinatanong nyo ang sarili ninyo, ano ba ang abilidad at kapasidad ng tao na ito na maglingkod para sa bayan. Isa sa mga problema natin ay ang political dynasty.
Pero hindi ipinagbabawal ang kung sino man ang may gusto tumakbo. Kaya nasa atin, nasa mga botante ang pagkilatis. Duterte yan. Anong abilidad niyan, anong kapasidad niyan, at sino yan siya. Pangatlo, at huling problema natin, paulit-ulit, behavior, ugali natin sa eleksyon, sa halalan, ay yung palitan ng boto at pera. Dahil ilang beses na kayo tumanggap. Magkano bilihan ng boto dito? Dami. 1,000. 1,000. Grabe, 1,000 lang? Galing nga. Bigas ang ano dito palitan. Oh, ilang kilo? 5 kilo. So magkano yun? 250? Oo. Mga 1,300 total ngayon ang bili. Alam mo, lugi kayo. Taasan na yung presyo ninyo. Kasi galing ako doon sa Bacolod kahapon. Tinatanong ko, magkano bili ng ano dito, boto dito? Noong 2019 daw, 2,000. 2022, 3,000. See? Sabi ko, taasan ninyo ang presyo ninyo. Tapos no, ito daw, itong eleksyon na ito, 2 to 3,000. Sabi ko, hindi nyo pa alam kung magkano kasi wala pa namang bilihan. Pero sabi nila, mga 2 to 3,000 daw yung bilihan ng boto doon. Kaya, kulang ang hinihingi nyo. Lugar may utang pa. 1,300 ang natatanggap ninyo. Tumigil ka dyan. O, hindi pa lahat. O. Bakit 1,300? Eh, ang akap, magkano ba akap? 1,000. Di ba 5,000? Hello sa mga viewers. Paki-share po yung live natin. Paki-share para mas makarami yung makakarinig doon sa sinasabi, update ni Vice President Sara Duterte. One for me, one for you, one for me. Paki-share po yung live natin. Paki-share po yung live natin para marinig natin yung update kay Sara Duterte. Nawawala kasi yung respeto Please share ng tao sa isa't our isa. live. Please share our live. Sabihin ko sa inyo kung bakit Paki-share po yung live nawawala natin. yung respeto, ah. Sana po. Pamilihan ng boto. Yan. Ilang eleksyon na kayo tumanggap ng 1,300? Okay. Ilang eleksyon na tumatanggap ang mga botante ng Pilipinas ng pera kapalit ng boto nila. Pero bakit mahirap pa rin ang ating bayan? Yun At lang. bakit hirap pa rin kayo bumili ng bigas? Yun lang. Kasi dapat, kung akap yan at galing yan sa gobyerno, tanggapin nyo, pero tanongin nyo naman yung sarili nyo. Thank you Ang sa nagbigay ba 195 nito ay viewers. karapat-dapat Paki-share po. maging Thank leader you. ng bayan natin. Dahil malamang ipusta ko yung isang paa ko, hindi niya pera yang binigay Thank you sa 200 viewers. niya sa inyo. Pera yan, ha? Thank you sa 200 viewers. So, Paki-share po. tanggapin. Dahil tulong yan ng bayan. Tigilan Huwag mo ako. matakot kung iba ang iboto. Dahil unang-una, nakatago Paki-share, naman yung boto share natin. po. At pangalawa, kung sino man yung manalo, na mayor ninyo, na vice mayor ninyo, na konsihal ninyo, na congressman ninyo, ay may obligasyon na tumulong sa taong bayan. Hello sa Kaya mga kung sino man yung viewers. nakaupo, magbibigay pa rin yan ng tulong sa inyo. Kaya, yan ang kailangan ninyong isa-isip. Hindi dahil sikat ang apelido, automatic ang boto. Hindi dahil may kapalit ang aking boto,
ay ibibigay ko na. Tama. At, may isa? Check ko lang, nakikinig kayo? Ano yung isa? Anak. Oh, see? Hindi na nakikinig. Nadidistract kami sa row. Ano? Na-distract kami, ang ganda mo. Nakakawala talaga ng respeto yun, ma'am, pag ano, pag may palitan ng pera. Yung isa ay, ano, wala naman nakinig sa inyo. Huwag ibenta ang boto. Huwag dahil sikat iboto. Ha? Pasidad! Political dynasty. O yun nga, dahil sikat iboto. Ano isa? Kapasidad. Ako, pasitigan. Ay, grabe yun. Ang dami-dami ninyo. Dalawa lang naalala ninyo. Ano wala pa? Huwag makinig sa pangako. Huwag daw makinig sa pangako, Ayun po. sabi niya. Oo, nagpapasalamat tayo kay Mayor Isko Moreno Dumagoso. Huwag maniwala sa pangako daw. Huwag sa bayan. Ano? Huwag pang Na-distract sa ganda mo. Daniel, ano? Oh, ano isa? Check ko lang, nakikinig ka. Tumupad sa Hindi, pangako. hindi ito totoo na kilay ko ha, drawing lang ito. Drawing lang ito. Kanina, sinasabihan ko yung gumagawa ng mukha ko. Sabi ko, alam mo, para akong naglalakad na kilay. Ako sabi niya, hindi, kailangan mo yan. Kasi pupunta ka ng rally. Doon sa malayo, hindi ka makikita kung wala kang kilay. Sabi ko, ganun ba yun? Sabi niya, oo, kailangan may mata ka, may kilay ka, kasi hindi ka makikita. So yung mga walang makeup at walang kilay dyan, hindi po kayo nakikita. Patingin, patingin. Ah, kita-kita. Namin kayo makikita. Hindi joke yan ha. Ay, nangyari yan. Kasi ayaw Ang linaw nung sa'yo. yung kilay. Eto. Ayan na naman tayo. Ano, wala? Hindi tumupad sa pangako. Hindi daw tumupad sa pangako. Nakakalimot eh. We're buying nila. Marami ang nangangamusta kay President Duterte. Pag kung saan man ako pumupunta, nangungumusta sila lahat. Tapos nagpapasabi pa sila, kanina, meron ilan dyan sa likod na pakisabi, kamusta kay Tatay Digong. Kahit hindi ko siya kilala, lagi yung mga tao, hindi ko kilala sa pangalan, sinasabi nila, pakikumusta kay Tatay Digong. Ayun. Siya po ay nakakulong. Anak po ako ng nakakulong na at okay naman siya. Madami din na nagtatanong, kamusta na? Bring him home. Digong. Bring him Sinasabi ko, lagi okay naman siya. Ang problema lang ay hindi siya marunong maglaba, magluto, at maglinis ng kwarto. Dahil yon ay ginagawa sa kanya lagi ng mga asawa niya. Madami pong asawa ang aking Duterte! Duterte! Kitty, yung maganda ko na kapatid. Yes! Iba po yung nanay niya. Maganda ka naman! Kasalukuyan po, dalawa yung girlfriend na nandoon, nag-aantay na makalabas si Pangulong Rodrigo Duterte. Totoo yan. Oh ma'am, hindi daw nila kinidnap yung hindi daw nila kinidnap si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi daw kidnap ang tawag doon. Sige, okay na lang. Hindi na kidnap ang tawag doon. Ang tawag doon, ninakaw nyo sa amin. Ninakaw nyo sa amin. Bring him home! Rodrigo Duterte. Dahil siya ay propriedad o property ng syudad ng Davao.
Dahil siya ay magiging mayor namin doon at kinuha ninyo siya at ninakaw ninyo dito. Pwede na ba yun, ma'am? Hindi daw kidnapping yun eh. Nakawan na lang. Ninakaw ninyo sa amin. Sa mga nangangamusta, ay meron kaming maliit na video presentation sa inyo. Sigurado ka ba, ma'am, na hindi ka aalis? Kaya ako nakakalimot sa mga sasabihin ko eh, kasi nandito ka, ma'am. Ma'am, ang advice ko lang talaga sa iyo sa panahon na ito at sa darating na mga araw ay magpalit ka na po ng apelido mo. Ay, sorry, Romualdez pala ang middle name mo. Sabi ko nga, matino na tao na si Senator Amy Marcos. Ready na? Ang ABP? Okay. Thank you. Nung isang araw, nasa ferry ako sa Toledo, Cebu. Patawid kami papuntang San Carlos City sa Negros Occidental. Tumawag sa akin si Pangulong Duterte. Sabi niya sa akin, idiretso ko na daw na sabihin sa inyong lahat na siya ay nakikiusap na iboto ang 10 kandidato ng Duterte. Diretso. Mamaya, ma'am, idagdag kita. Sandali lang. Grabe, ang awkward talaga. Hindi ikaw ang pinapahirapan ko, ha? Ikaw ang nagpapahirap sa akin ngayong gabi na ito. Nahihirapan ako kasi alam mo, magkaibigan tayo. Alam ko kung gaano katino at gaano katalino mo. Kaya... Yes, ma'am. Ay, okay lang, ma'am. Thank you. Thank you. Na ano kasi ako, ma'am, na malunod gani. So, malunod ako sa hangin, ma'am. Pag may hangin. Nahilo. Tumawag siya sa akin at sabi niya, idiretsuhin ko na daw kayo. Iboto diretso ang 10 senators ng Duterte. Si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Jimmy Bondo, Senator Vic Rodriguez, Senator J.B. Hinlo, Senator Raul Ambino, Senator Philip Salvador, Senator Rodante Marcoleta, Senator Pastor Kibuloy, at Senator Richard Mata. 10 yun, no? Yes, okay. Bakit kailangan natin diretso 10 ang iboto? At hindi lumihis doon sa sample ballot ng 10 na senador ng Duterte. Dahil kailangan marami o mataas ang boto para hindi mahabol ng dayaan. Kailangan malayo at malaki ang boto ng isang senador para hindi siya mahabol ng dagdag bawas sa dulo ng ranking. Kaya kailangan diretso 10 Duterte. At ang susunod na rason ay noong ako ay tumakbo noong 2022. Ang plataforma namin ay pagkakaisa at pagtutuloy ng nasimulan ni Pangulong Duterte. Pagtutuloy ng pagbabago. Unity at continuity. Hindi nangyari ang unity at continuity. Ang nangyari ay puro na lang benggahan sa politika. At wala nang
nangyari sa bayan. Puro na lang bigay ng pera na hindi naman nakikita kung totoo ba talaga na yung buong budget ay ibinigay sa mga kababayan natin. Thank you sa Dahil minsan 272 sinasabi ninyo, viewers. 3,000, minsan 1,000. So hindi natin alam dahil walang listahan ang pagbigay ng pera. Bakit kailangan diretso ang boto sa 10 senador? Mahirap kabulin ang dayaan, kaya kailangan boto ninyo diretso. At kailangan ng continuity at unity dahil silang 10 ay naiintindihan nila kung ano ang pagtutuloy sa nasimulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Tayo ay may karapatan na bumoto ng 12 senador. 10 lang ang senador ng Duterte. Kaya nandito si Senator Amy Marcos na humihingi ng tulong ninyo para siya ay maibalik sa Senado at maituloy niya ang pag-imbestiga ng pagnanakaw kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At pangako niya ay tutulong din siya sa pag-ransom o pagkuha balik at ibalik dito sa ating bayan si Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag ka mag-alala, ako naman nangako niyan, hindi ikaw. So kung hindi siya mabalik, hindi mo kasalanan. Pero nagsabi siya, tutulong siya. Dahil naiintindihan niya na mali ang ginawa at naiintindihan niya na walang direksyon ang ating gobyerno sa ngayon. Kaya, andito siya para sa inyong lahat at para iboto ninyo balik sa Senado. Senator Amy Marcos. Lalim mo na. So, ang nakalimutan ninyo kanina ay yung pangako. Sabi ko, di ba, check ninyo ang pangako kung natupad ba bago ninyo iboto ulit. Yan yung ang pag-check niyan ba, parang ano, yung politiko ba, parang boyfriend yan ba? Diba? Pa-share Ang po, lalaki, pa-share yung kapag live natin. nililigaw, Thank you. ibibigay sa, isasabihin sa iyo ang lahat, ibibigay sa iyo ang lahat, sasabihan ka, ano sasabihin, ma'am? Hindi kita iiwan, ano pa? Mahal kita. Ano pa? Mahal kita sa babayaan. Magpakailanman. Ikaw lang mag-isa. Habang buhay! Habang buhay. Hindi kita papaiyakin. Pero anong ginawa nila sa inyo? Pinayak kami! Pinaiyak, iniwan, Pinabayaan! sinaktan. Pinaasa! Ganyan. Ganyan ang isipin ninyo, pagpili ninyo ng mga kandidato ngayon. Ang pangako, 20 pesos ang kilo ng bigas. Pangako na papako. Na hanggang ngayon Napapako. ay hindi pa naibibigay. 21/4. Kaya, anong pwede ninyong gawin? Huwag ninyo, huwag. Alam mo, tayong dalawa talaga makukulong dyan sa tanggalin mo. Huwag ninyo iboto ang mga kandidato niya. Dahil ang mga kandidato niya ay nagsasabi sa kanya na okay lang na magsinungaling ka. Okay lang na hindi mo tuparin ang pangako mo sa mga tao. Huwag ninyo iboto ang mga kandidato ni,
na nangako ng 20 pesos. na hindi. Kayang gawin. So, sino ang mga, alam nyo, nagtataka ako sa inyo, ha? Favor lang, tawag ka saglit. Kunin ko lang yung ano ko. Yung congressman Mamatay ninyo yung- dito. Yung congressman ninyo dito. Hindi ko, alam nyo kasi yung congressman ninyo, yan yung mukha ng distrito ninyo. Yan yung pambato ninyo doon sa House of Representatives. Unang-una, sobrang laki ng liig niya. Naiipit na yung boses niya. Pangalawa, sabi ko dapat magaling, di ba? Yung congressman na pinili ninyo, simbak ko yung mga taga second district sa Kuan. Uy! Inakusahan niya ako ng lahat. Inakusahan niya ako ng lahat-lahat na, pero wala man lang siyang isang ebidensya na sinabi na ito ang nagpapatotoo na buwisit talaga yung babaeng Inday Sara na yan. Wala. Kaya pag bumili kayo ng muka ng distrito ninyo, saan na yung congressman ninyo? Ganitong klaseng pagmumukha ang ilagay ninyo sa Kongreso. At ganitong klaseng kapasidad. Hindi ko alam, ano bang nangyari noong 2022 at yan ang binoto ninyo? Ikwento nyo nga sa akin. Ikwento nyo sa akin. Yan na ang sinasabi. Kasi talaga, totoo. Nung nakita ko siya na nagsasalita patungkol sa akin, congressman yan? Ng syudad ng Maynila? Diba, ang sobrang laki ng pride natin bilang Pilipino sa syudad ng Maynila. Tapos, yan ang sinasabi ko. In-endorse ng mayor ninyo, in-endorse ng sikat, binoto ninyo, hindi nyo man inisip. Yan! Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kasi, ang ugali natin, in-endorse ng sikat, sikat ang apelido. Okay, nagboto ko na ito. Sumayaw, kumanta, napatawa ako. Bahala na yung pangako mo. Hindi natutupad. Okay ka na. Yan ang, kung kita niyo, nasaan na yung bansa natin ngayon. Nasa pangkungan na tayo. Ay, sorry, in-endorse ko din pala sa BBM. Humingi ako ng patawad. Humingi ako ng patawad sa inyong lahat. Ma'am, tinatanggap ko po ang sorry mo at pinatakbo mo akong Vice President. Okay lang, ma'am.
Sabi, mamuli na to, uy. Di ba mo mamuli? Sabi, kaya nga tinanggal ko yung seal ko dito kanina kasi alam ko na po anong mangyayari sa kampanya na ito. Alam ko na po kung anong mangyayari sa kampanya na ito ngayong gabi. Alam ko! Ay, sakit sa ulo. Ako ay hindi kandidato. Baka kasi Duterte ngayon na Duterte. Hanapin ninyo ako sa balota. Hindi po ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Ako po ay nandito bilang isang botante din. Papaalala sa inyo, hindi dahil sikat yan, hindi automatic ang boto. Hindi dahil napapatawa kayo, hindi automatic ang boto. Tingnan ninyo yung pako. At, yes ma'am. Ngayon, pati ako ma'am, nagising. Nagising ako ma'am, na-impeach na ako. Yawa yung mga tawhanan niyo. Kasira ng ano. Ano ba ang pag-usapan natin? Anong tanong ninyo? May tanong kayo? Ano daw? Sir, makukulong tayo niyan. Kung paalisin, palayasin, patalsikin, paalisin. Ano pa? Anong tanong ninyo? Paano maka-uwi si President Duterte? Kidnapin din natin doon, ma'am. Punta tayo lahat doon. Akong bahala sa ticket ninyo, ha? Pagdating doon, kidnapin. Alam nyo, kawawa siya kasi nung tumawag siya, kinento niya sa akin, diba? Bakit kailangan diretso 10 yung mga senador? Sinabi niya sa akin na in Isaya, sabi niya sa akin, ayaw biya akong kalimti din niya, kasi makalimutan ko nila, mabulok pa din niya. Huwag mo akong kalimutan dito. Baka makalimutan mo ako, mabubulok ako dito. Yan ang doon. Pangulong Duterte is 80 years old. Mahina na yung tuhod niya, mahina na yung likod niya, mahina na yung katawan niya. At kakaawa siya sa sitwasyon niya doon. Sabi ko sa kanya, matuto ka na lang magluto ng itlog, mabilis lang yan. Halu-haluin mo lang, tapos lagyan mo ng mantika. Okay na asin. Sorry, hindi pala ako marunong magluto. Asin! Sorry ma'am. Asin, ano pang ilagay ma'am? Mantika. Oo, mantika. Jayden, nakikita mo? Bawang, Awak sibuyas. ka naman. Bawang, sibuyas, asin. Umawak. Sabi niya sa akin, pinapaluto mo ako ng itlog, hindi nga ako marunong magpakulok ng tubig. Awak. Yan. Kaya, paano natin siya maibalik, ma'am? Ituloy lang natin yung kanyang nasimulan na pagbabago. Yes, ma'am. Kapatid niya ang presidente ng Pilipinas. Ang problema nito, ma'am, nagsabi na ang kapatid niya na hindi daw niyang kapatid ito, ma'am. Itinakwil na po ito ng kapatid niya, ma'am.
nakakaawa din. Madami ang nakakaawa ngayong panahon na ito. Hindi lang si President Duterte, hindi lang si Senator Amy Marcos, mga tao na nagugutom, mga tao na biktima ng kriminalidad, mga tao na walang oportunidad sa trabaho. Alam niyo ba kung gaano kadami ang ating mga kababayan na nagpupumilit pumunta sa abroad para magtrabaho? Libo-libo, araw-araw. Dahil wala tayong nakikita na oportunidad dito sa ating bayan. Kaya ano ang magagawa natin? Ang magagawa natin ay iboto. Yung mga senador ng Duterte at Mawawalan ka ng pwesto. huwag niyong kalimutan! Kalimutan mo yun! O dito, umaraw ka. Hindi, babalik talaga ako dito! Diyan! Bababae. Huwag niyong kalimutan iboto Wala si kayo Carla na Lopez, makakanood. ang ating congressman. Sir, pag in-impeach mo pa ako pangalawang beses, sir, hindi ko alam. Nalampasan ko yung isang impeachment, yung susunod na impeachment, siya din yung pipirma. Ay, ginoo ko. Kaya, ay, sorry, kaya, ulitin ko po yung pagpapasalamat ko sa inyong lahat, sa oras ninyo, sa panahon ninyo, sa pakikinig ninyo, sa pasensya ninyo, sa pagmamahal ninyo, at sa inyong patuloy na pagtitiwala sa akin, sa dating Pangulong Rodrigo Duterte, at sa aming pamilya. At salamat po, Mayor Isko Moreno Dumagoso, sa pagpapahiram ng microphone, kuryente, LED wall at stage ngayong gabi na ito. Napakabait niyo po. Alam niyo ba, mahirap maghanap ng stage. Subukan mo ba? Mahirap maghanap ng stage. Oo nga eh. 2 bangko dapat, Mayor, kasi hindi ako pinakaya ng isa lang. Sabi nung kasama ko kahapon, ayan, Chair, tumayo ko na lang dyan. Sabi ko, kulang yan. Kung makinig isa, hindi ako kaya ng, isa lang, dapat 2 bangko. 2 na yung rally, okay na. Bayad na, ganito, ganyan. Tapos nung gabi na, papunta na ako dun sa rally, sinabi sa akin, ay, hindi ka pwede sumampa sa stage namin. Dahil, dahil Duterte ka. Mahirap talaga maghanap ng stage ngayon. Bukas po, iniimbitahan ko kayo lahat. Doon na naman po ako sa distrito ni si Joel Chua na. Sabi ni Joel Chua, sabi ko, the appointing authority of the Undersecretary of the Department of Education is, sabi ni Joel Chua, the DepEd Secretary. Sabi ko, no! The President of the Philippines. Yan ang pinili ni... Bakit naboto si Joel Chua noon? Bakit? Ikwento niyo sa akin. Saan kayo nakahanap ng abogado na hindi niya alam kung sino ang nag-a-appoint ng undersecretary ng isang departamento? Well, dito sa Manila, mahanap niyo yan, si Joel Chua, doon sa distrito niya. Yan ang sinasabi ko. Dahil inendorso ng sikat at magaling na mayor, hindi niya na inisip, tama ba na iboto ko itong tao na ito? Mukha yan ng distrito ninyo.
Yan ang magsasalita para sa inyong lahat. Kaya siguraduhin ninyo maganda ang boses, may nalalaman, at may sinasabi ang inyong mga kandidato at mga leader. Dahil yan, muna inyong ang garbo din sa inyong distrito. Yan ang pride ng inyong distrito, ng inyong syudad. Ang lahat na nagawa natin ay para sa Diyos, sa bayan, at sa bawat pamilyang Pilipino. Syukran.